Ito talaga ang tunay na malupit mga ka-5-9, itong comment na ito. Bagkus naka-hide yung kanyang pangalan. Dahil nga siyempre baka mabasa ng kanyang security agency. So ang sabi niya dito, "Good morning idol, isa po akong security guard. Tanong ko na lang po kung naka-duty ako sa panggabi tapos naka-idlip ako. Nakita ako ng inspektor na napicturan ako. Nag-penalty kami ng 2,000 piso. Tama po ba yun, idol?" So ang punto niya dito mga ka-5-9, siya daw ay naka-duty sa gabi. At yun nga, siya ay napicturan dahil nag-ikot yung kanyang inspektor at siya ay nakita na naka-idlip, kumbaga. So ngayon, napicturan siya. Kaya nagmulta siya ng, nag-penalty siya ng 2,000. Ito talagang malupit. So ngayon ko lang ito narinig actually, yung ganitong kalaking multa na 2,000. Pero sige, bago natin ipagpatuloy ang video, no, mayroon tayong parapol nga sa darating na December 20, Sabado po yan ng hapon, sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Dapat nandoon kayo dahil pag kayo po ay nabunot at tatawagin natin ang inyong pangalan at hingin ko sa inyo yung GCash number ninyo dahil on the spot isisend natin yung inyong panalo kung kayo po ang nabunot ang pangalan ninyo. Kaya dapat nandoon kayo sa live natin sa December 20, 2025 nitong darating na Sabado sa next week na yan. Kaya ang ating mechanics dito, no, ay isi-share nyo lamang itong video na ito sa inyong Facebook or sa inyong YouTube account kung saan nyo po napanood ito. At yun na nga, maisasali na natin sa parapol natin sa darating na December 20. Ayan, nandito na yung mga pangalan niyo, nasa computer na rin yung iba. Marami na pong nagpa-entry dito, kaya abangan ninyo dahil 5 ang mananalo ng tig 100 at 2 ang mananalo ng tig 250 at 1 ang mananalo ng 500. So maliitan lang po yan, bagko sa mga susunod ay lalakyan natin yan sa susunod natin pa-premyo. Kaya sa mga gusto mag-sponsor dyan, welcome po dito kay Kuya Isko para malakyan natin yung ating pa-premyo sa mga susunod nating pa-entry dito sa ating mga video. Simple lang po, simple lang yung mechanics. Isishare nyo lamang itong video na ito sa inyong Facebook, sa inyong YouTube ay para makasali na kayo sa ating parapol dito sa ating ginagawang pa-premyo sa darating na December 20. Pamasko ko po yan sa ating mga taga-panood. Share lang, yun lang ang mechanics. Share lang kahit hindi nyo mapanood, tapos i-share nyo lang. Ako nang bahala at makikita ko yan dito sa aking account at ililista natin ang inyong mga pangalan at syempre kasama na kayo sa mga parapol natin sa darating na December 20. Dito lang yan sa ating channel, no, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at syempre ang ating Facebook, Charles Francisco. Nawain yung pakisubscribe na rin, pakilike and share at pakisubscribe na rin yung ating channel. Ayan, no, at pagpatuloy na natin itong video na ito na kung saan nga ito po ay nakahide yung kanyang pangalan, no, dahil ayaw nga siguro naman niya na makita ng kanyang security agency or ng kanyang inspector na nag-comment siya ng ganito or mayroon siyang katanungan na ganito. Actually, ang trabaho ng inspector talaga is mag-ikot, no? Mag-ikot sa lahat ng area kung saan siya naka-area or saan yung nasasakupan niya. Araw man yan o gabi or pang-araw man siya o gabi. So, ang trabaho ng inspector is i-supervise yung mga security guard ng kanyang mga nasasakupan at kanyang i-supervise kung ano man ang kalagayan. At syempre, kasama na nga rin doon yung tingnan yung mga violation, no? At syempre, depende kasi yan sa inspector or sa officer. At tulad nga doon sa una kong vlog na kung saan depende sa officer kung paano niya i-handle yung kanilang mga tauhan. So ang situation dito sa kanyang katanungan na kung saan naka-idlip siya ay naka-duty ng gabi at siya ay napicturan at yun na nga nagmulta or nag-penalty sila ng 2,000. Napakalaki ng multa dito. So ganun pa man, di ko alam o di natin masabi kung talagang totoo na ganyan ang kanilang multa or ang kanilang penalty. Actually, para sa inyong kalaman po, kung araw po yung pag-iikot ng inspector is bawat violation is mayroong penalty na 10 piso. Kaya halimbawa wala kang sombrero, halimbawa lang po ito ha, halimbawa wala kang sombrero, 10 piso, wala kang badge, 10 piso, wala kang belt, 10 piso. Isa man doon na wala sa parapernalyas mo is 10 piso po siya. Sa madaling salita, bawat isang parapernalya. Kung marami kang parapernalya na hindi mo suot, is malaki nga ang iyong multa. So dito kasi sa situation ni kapatid no, ni Ka-5-9, hindi ko alam kung anong klase yung violation niya. Bakit umabot ng 2,000? Kasi kung yun nga lang pag-idlip is hindi naman siguro ganun kalaki. So napakalaki sa 2,000. So ganun pa man, Ka-5-9 no, dito sa nagtanong, wala kasing pangalan dahil naka-hide yung kanyang pangalan. Ang security inspector kasi talaga sila yung nagsusupervise sa atin. Pero doon sa sinasabi mong penalty is hindi ko na masasagot yun. Kasi depende nga yun sa policy ng inyong mga agency. Ngayon, depende rin yun sa kaso. Malay mo, baka hindi lang yung pag-idlip ang nakita sa'yo
pati yung iyong mga uniforme. Pero ganun pa man, di ko nga masabi kung anong violation yung nakita sa'yo ng iyong officer. Kaya pinatawang ka ng ganong kalaking multa. Pero actually, sa ibang agencies, wala namang multa. Ang kaakibat naman nun sa mga policy na kung saan mayroong mga penalty na kung saan sanksyon ang gagawin sa iyo. Either suspension or demote or tanggal. Yun yung mga pwedeng ipataw sa iyo. Dahil doon sa kaso mo, yun naman ay hindi naman ganun kabigat, no? Kung halimbawa idlip lang, pero depende kasi yun sa situation. Kung halimbawa depende rin yun sa, kung halimbawa naka-idlip ka nga pero may office naman, office hours, or mayroon pang opisina, or mayroon pang operasyon, medyo mabigat-bigat yung kaso na yun na tinulugan mo yung duty mo, no? At syempre, pag halimbawa ikaw naman, ay depende kasi nga sa situation. Situational kasi tayo dyan O halimbawa ikaw na lang mag-isa, no? At ikaw ay naka-idlip, pero ang ginawa mo naman is talagang tulog bahay, naglagay ka ng una, nagubad ka ng uniforme, kasi may tinatawag tayong dalawang klaseng pagkakamali, yung intentional na kumbaga sinasadya mo, at yung isa naman hindi mo alam na pagkakamali. So halimbawa kasi pag ikaw ay nagtulog, no? Nagtulog, kung baga inalis mo yung uniform mo, inalis mo yung sapatos mo, inalis mo yung, basta may inalis ka sa part ng katawan mo ng uniforme, tapos humiga ka, naglagay ka pang una, naglagay ka pang banig, so mabigat na kaso yon kasi nga intentional yung kung tawagin. Pero kung ikaw ay nakaupo, complete uniform ka pa rin, tapos naka-idlip ka, depende sa situation yon, kayang tanggapin ang paliwanag mo doon. Kaya nga depende sa situation. Halimbawa lang kasi yung iba kasi nahuli na nga natin natulog o kaya naka-idlip, pag medyo napagsabihan mo matapang pa na imbis humingi ng pasensya. So ganun lang mga ka-59. Pag kayo ay naabutan ng inyong officer or ng inyong inspector or sino mang nakaabot, sir, pasensya na po, naka-idlip po ako. O ganun, aminin ka agad, hindi na po maulit. Medyo napuyat lang kasi ako. Ipaliwanag mo kung bakit mo siya nagawa. So ganun lang kasimple yan. Halimbawa lang kung mayroong ganun. Kaya lang, yung iba nga kasi pag nahuli na nga ganun is mas matapang pa kaysa sa inspector. Hindi po pwede yung ganun. Kaya imbis na pagbibigyan tayo, ang nangyayari, tutuloyan tayo kasi nga kumbaga lalabas na yung pagka-arrogante natin doon. Ganun lang mga ka-59, napakasimple lang. Kung halimbawa na huli kayo kung ano man ang inyong kasalanan, aminin ninyo kung talagang nagkasala kayo. Ganun lang kasimple. At kausapin yung inspektor at humingi kayo ng pasensya, tapos na ang kwento doon. Kasi kung halimbawa sasagot ka pa ng pabalang-balang at pilit mo pang ilusot yung gusto mong ilusot, na hindi ka makakalusot, lalo kung mga inspektor na marurunong, katulad nga namin nung araw na sabi nga ni sino ba yung pelikula na yun, kung papunta ka pa lang, pabalik na kami. Kasi nga kung ako nga ilang taon na ako sa security industry, no? Nasa running 30 years na tayo, kaya hindi na tayo pwedeng lokohin sa mga ganyang kumbaga palusot, no? Kaya kumbaga gagawa na lang tayo ng isang paraan na kumbaga iayos natin yung situation. So sir, pasensya na sir, naka-idlip ako, or sir, pasensya na. Laging ganun. So laging customer service yung ating pairalin. So normal yan sa mga inspektor, huwag kayong magtaka, minsan masusungit, minsan saywar kasi yan, saywar. Ayan yung sinasabi ko sa inyo dito na hindi yan lahat talagang walang hiya. Yung iba dyan, saywar. Siguro meron namang walang hiya talaga, pero karamihan dyan, saywar. Lalo na kung galing ng serbisyo, police or militar, may saywar na kasama yan. Hindi yun po pwede kasi yung kalambot-lambot tayo, no? So hindi, kailangan na may saywar talaga yan na parang ang sungit mong tingnan. Pero totoo, mabait yan. Ganun lang kasimple yun, no? Kaya doon sa katanungan mo ka-59 na kung saan nagmulta ka ng 2,000, di ko masasabi kung anong pwede ko sabihin dyan sa multa ng 2,000. Pero para sa akin kasi, para sa amin, sa mga aming ginagawa, sa aming experience sa mga agency namin, ay wala namang multa na pera kami na sinisingil sa tao. Ang sa amin ay kumbaga papatawang ka lang ng sanksyon. Kung halimbawa, depende kasi sa situation ng pagka-idlip mo, kung anong dahilan o anong reason mo, kung medyo mabigat or medyo may iba ka pang sanction, is napupunta sa 7 days suspension. Or kaya minsan 3 days ang pinakababa niya na suspension, hanggang 10 days, hanggang 15 days, hanggang 1 month. Depende nga sa gravity ng iyong nagawang kasalanan. Kaya nga doon sa pag-idlip mo, hindi ko masasabi kasi wala naman ako doon sa situation. Bagkos, yun lang masasabi ko, para sa amin wala pong pirang involved pag tayo po ay nagkaroon ng sanksyon.
yun po ay kailangan isanksyon ka lang ng kung anong parusa ang pwedeng ibigay sa'yo. Yun lang, walang pera. Kasi nga, hininto na yung tungkol sa pera dahil nga nagkakaroon ng issue dyan. Pero dati kasi ganun po ang kalakaran ng mga agency. Pag nahuli ka, bawat isang violation, bawat isang paraphernalia na wala sa'yo is 10 piso. 10 lang yan. Noon pa yun. Ngayon kaya, baka 50 pesos na bawat isang violation na wala ka. Kaya lang hindi na nga pinairal yung pera-pera system kasi nga dyan nagkakaproblema. So yun po yung masasabi natin sa iyo ka-59, no? Kung mapapanood mo man ito, bagkos wala ka namang pangalan dito sa comment mo kasi nga nakahide yung iyong comment, kaya maraming salamat pa rin sa iyo at nag-comment ka. Bagkos yun na nga, walang involved dapat na pera pagdating sa inspeksyon, kundi pag may violation, meron kang dapat sanksyon, hindi pera ang kailangan doon. Kaya kailangan dyan, alamin mo sa iyong agency kung bakit mayroong ganun. Para alam mo, no? Para malaman mo. Kasi, kumbaga, mamaya kasi gawa-gawa lang din ng mga officer mo, hindi naman alam ng agency mo. So, kailangan alamin mo. Huwag kang magtanong sa iba, kundi sa agency mo mismo tatanungin niya ang mga bagay na yan. Okay, so ayan po, no? Sa ating mga ka-59, at least nakapagbigay tayo dito na naman ng kaalaman. Maraming salamat sa inyo. Kaya pakishare lang ng video ito. At syempre, makakasali na kayo sa ating parapol sa darating na December 20, 2025. Sa next Sabado na po yun. Naka-live tayo sa ating Facebook at saka sa ating YouTube channel. Dito lang kay Kuya Isko Official. At sa ating sa channel, Gwapong Bihero TV. At syempre sa ating Facebook, Charles Francisco. At 20,000 followers na tayo. Maraming salamat po sa inyo sa mga nag-follow at mga nag-share sa ating mga video. Kaya share na. At para makasali rin kayo sa ating parapol at manalo kayo sa darating na December 20, 2025. Kaya abangan. Naka-live tayo sa Sabado ng hapon, at tatawagin natin kung sino man yung mga nabunot. Ihanda nyo na yung inyong GCash dahil isisin natin o the spot ang inyong panalo. So mabuhay po ang lahat at mabuhay po. Ano nyo palaging narito, tuturuan ng disiplina sa oras na inyong kailangan.